Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Magandang hapon ho mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong buwelta ng isang miyembro ng Makabayan Bloc laban kay Vice President Inday Sara patungkol ho sa batikos ni Inday sa Marcos administration. Nabaliktad na ho ang panahon. Pambihira, noon yung kakampi mo, ngayon ay kaaway na. Noon yung kaaway mo, ngayon ay kakampi na. Wala ho talagang forever pagdating sa politika. Pag ikaw may prinsipyo tapos yung kasama mo noon ay walang prinsipyo, ay mas mabuti pang maghiwalay ho kayo. Pag hindi na po magkasundo ang inyong prinsipyo. Ito na ho ang mangyayari kay Inday Sara at kay BBM. Bumatiko si Inday kay BBM, ipinagtanggol naman ni Franz itong si BBM at binanatan si Inday Sara. Pakinggan muna natin itong birada ni Inday Sara kay BBM. Itong kunti lang kasi ito yung mga linya na tinamaan at sa pulho dito itong Makabayan Bloc sa birada ni Vice President Inday Sara. Pakinggan natin sabay-sabay. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Okay, ayan po yung payag ni Vice President Inday Sara. Narito naman ho ang birada ng Makabayan Bloc labang kay Inday. Nasa pulho talaga itong Makabayan Bloc sa mga sinasabi ni Inday. Kaya nga ho pumalag. Kaso nga, kabaliktaran. Imbis magalit sana sa Marcos administration kasi si Inday under Marcos admin, hindi ho eh. Si Inday lang ang binibira at ipinagtanggol itong direksyon ng Marcos administration ng Makabayan Bloc. Narito po ang birada niya. Ano ba yung mas devil? Yung magtuloy-tuloy, yung advocacy na magtuloy-tuloy yung gera o maging peaceful, 'di ba, ang ating bayan? At alin ba yung mas devil? Yung gumasta ka ng 125 million na confidential fund na wala namang authorization mula sa Kongreso. So tingin ko yun ang mas devil. O ayan. Ang bugang bibig, 125 million pa rin. Hindi pa rin makagit over. Tingnan na lang ho natin sa Supreme Court kung sino ang may kasalanan, kung sakaling meron man. Pero si Inday Sara ho kasi, hindi naman yan kurakot. At hindi nyo lang ho talaga matanggap-tanggap na ang mga Duterte galit ho talaga sa komunista. At totoo naman sinabi ni Inday na matagal na po ang gobyerno, ang pamahalaan nakikipag-usap po sa mga komunistang grupo para pag-usapan ang usaping pangkapayapaan, ngunit nakakalungkot ho ay hindi nangyayari. At na-traidor pa nga ho yung pamahalaan.
ito po yung punto ni Vice President Inday Sara Duterte. Na bakit yung pinapalaya ang mga yan? Labanan na lang natin yan. Pabor naman si Inday sa usaping pangkapayapaan, pero hindi pabor sa magpapalaya tayo ng mga samahan nila at para bang lumuluhod na ho tayo sa mga komunistang grupo. Kunti lang naman na yan sila. Baliktad na mundo ang ating nasaksihan ngayon sa politika. At sigurado po ako dito mga kabisdak na tuloy-tuloy na ang birada ni Inday laban sa Marcos administration. Sa ginawa ngayon, sa SMNI, kay Tatay Digong, kay Inday Sara, ano sa tingin ninyo? Tatahimik pa ba si Inday? Ang mga Pilipino ay sasamahan si Vice President Inday Sara sa pakikipaglaban laban ho sa mga tambaloslos sa gobyerno. At naniniwala ako dito na mahal ng mga Duterte ang bayan natin. At hindi matitiis ni Inday na makikita ang maraming Pilipino na mahihirapan. Lalo na ho sa nangyayari ngayon sa Mindanao na hanggang ngayon tahimik pa rin si BBM. Laban lang Inday, basta kami Duterte.